Okay na. Isang magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos. At ang pagpapala ng Diyos ang patuloy na sumagana sa bawat sa atin sa malayang pagsamba sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan po ng ating pagbubulay ng Kanyang salita. Sa ating pong pagsisimula, samahan niyo po ako sa panimula ng ating panalangin. Manalangin po tayo. Aming Ama't aming Diyos na may likha ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at tinuwalhati ka namin. Salamat, marami pong salamat sa pribileyo na kami ay makasamba sa iyo. Maihag po namin sa iyo ang aming damdamin. Salamat, dakilang Diyos. Ang dalangin namin, dakilang Diyos, samahan mo kami sa aming pagbubulay, turuan mo po kami, makikinig po kami, at bigyan mo kami ng unawa, dakilang Diyos, upang sa pagbubulay namin ng iyong katuwiran, higit naming maunawaan at maipamuhay namin ang lahat ng ito sa ikararangal ng iyong pangalan. Salamat po, O Diyos, sa malayang pagsamba. Purihin ka. Salamat, dakilang Diyos. Ihahayag mo sa amin ang iyong katuwiran at katotohanan. Marami pong salamat sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa lahat. At salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na muli tayong makapagbibigay parangal sa ating Diyos sa umagang ito. Almost 4 months na po tayo na pandemic. Salamat sa Diyos. Talagang ang Diyos ang may control sa buong mundo. At sa ating sitwasyon ngayon, marami po ang nahihirapang magdesisyon sa kalagayan po ng pandemic. At napakarami pong bawal. Meron po mga lugar, bawal ang hindi naka-face mask. At tama naman talaga. Pagka nahuli ka, sa iba't ibang LGU, iba-iba ang multa. Ang alam ko po sa Caloocan, 3,000. Sa Quezon City, 2,000. Ewan ko po dito sa Maynila o sa iba pang lugar. At iba't ibang kaparaanan. Pero yung banta ng pandemic nandun pa rin. At yung trabaho, trabaho naman, hirap pa rin ang pagsakay. Pero ang sweldo, ganun pa rin. Pero ang gasto. Pag-uusapan natin ngayon, ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin, ayon po sa Aklat ng Awit, o sa Book of Psalms, sa chapter 25, sa verse 12. Ang sabi po ng Bible, "Who are those who fear the Lord? He will show them the path they should choose." Ito po yung napakagandang talata na challenge sa bawat isa sa atin. At binigyan ko po ng tema ang talatang ito na ating pag-usapan. A wise decision. Marami pong tao ang nagdidesisyon, pero dahil sa apurahan, makapagdesisyon lang dahil kailangan. Pero alam niyo po ba na ang pinakamahalagang desisyon na gagawin natin lahat sa ating buhay, sa lahat ng tao sa buong mundo, ang pinakamahalagang dapat niyang gawin desisyon sa buhay niya, tanggapin si Jesus sa kanyang buhay bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, si Jesucristo. Na manampalataya siya na si Kristo ay minsang ipinako sa krus, namatay, inilibing, nabuhay na maguli para bayaran ang ating kasalanan. Ito ang pinakamahalagang magagawang desisyon ng kahit sinong tao. Yung tanggapin niya si Jesucristo. At yan ang pinakamahalaga. Dahil kapag ginawa ng isang taong ito, mararanasan niya magsimulang kumilos ang Diyos sa kanyang buhay.
Ang tanging Diyos lang ang matalinong makapagdidesisyon talaga sa buhay natin. Dahil ganito po yan. Sa buhay ng tao, kasama ang pagdesisyon. Ang tao pagka dumating sa hustong edad, yung edad na merong iba nakakaunawa na 10 taon pa lang, 8 taon pa lang, desisyon yan. Kahit konti pa lang ang alam. Halos lahat ng tao nakakagawa ng desisyon, lamang nahirapang sabihin tama o mali yung kanyang desisyon. Kahit alam niyang mali, sasabihin niyan tama, ipaglalaban niyan. Pero sa bandang huli, kahit alam niyang mali, hindi kikibuyan. Pero marami tayong inahanap na tamang pagkakatiwalaan na makapagbibigay sa atin ng tamang desisyon. Pero tandaan natin, tanging ang Diyos lamang ang may matalinong pagdedesisyon na pwedeng magbigay sa atin at papaano natin mararanasan ang ganitong matalinong desisyon. Kaya ang pag-uusapan natin, have wise decision. Ito po ang ating tema. Have wise decision. Paano ba natin mararanasan magkaroon ng matalinong desisyon? Sabi po ng banal na kasulatan, who are those who fear the Lord? Ang tanong po dito, tanong po yan eh. He will show them the... Ibig sabihin po dito, nasa atin pa rin ang desisyon. Nasa atin pa rin ang desisyon. Dahil napakaliwanag po ng talata eh. Ay tanong po ito eh. Sabi po ng talata, who are those who fear the Lord? He will show them the path they should choose. Ipakikita sa atin yung tamang daan talaga na dapat natin lakaran. At nasa atin pa rin ang desisyon. At ito po ang ating pag-uusapan. Ilang bagay lang po itong mahalaga na ating pag-uusapan. Paano natin mararanasan magkaroon ng matalinong desisyon? Una po, purify your heart. Sabihin natin, purify our heart. Sasali ko po yung sarili ko. Ang sabi po ng Biblia, who are those who fear the Lord? Fear of the Lord means an attitude to acknowledge conditional dependence to God. Ibig kong sabihin, yung ating ugali, sa ating pag-uugali, marapat, kilalanin natin nang walang kondisyon o walang anumang bagay na hinahangad na dumepende talaga tayo sa Diyos. To have a wise decision, kailangan po natin i-deal ang kasalanan natin sa ating buhay. Ewan ko kung may makapagsasabi sa atin na siya walang kasalanan. Pero masakit nito, maraming tao, kahit Kristiyano, may mga kasalanang naglalaro lang sa buhay niya. Pabalik-balik, paulit-ulit, hindi niya mapagtagumpayan yung kasalanan. At dahil doon, makikita natin, ano nga ba at bakit ang kasalanan hindi mapagtagumpayan? At ano ba ang nagagawa ng kasalanan sa buhay ng isang tao? At dapat kailangan malinis ito sa buhay natin pare-pareho. Tayo makagawa ng tamang desisyon dahil sa kasalanan patuloy na nakahayag sa buhay ng isang tao kahit sabihin pa niyang siya'y Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano hindi makabangon sa buhay na sabi na hirap na talaga ang buhay. Ang buhay hindi mahirap. Ang nagpapahirap tayo rin. Tayo ang nagbibigay ng kahulugan. Tignan po natin anong nagagawa ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Una, kapag may kasalanan ng tao, ulitin ko po, sin
confused mind. Ano ba ibig sabihin ng confused of mind? Ang kasalanan, nagbibigay ng kalituhan sa kaisipan ng isang tao. Pansinin nyo, ang hirap magdesisyon pag may kasalanan ng tao. Kasi nakukonfuse. Pagka nakita niya yung nalaman niyang mali ginagawa niya. At yun ay isang problema, kaya hindi tayo makapagdesisyon ng tama. Lalo na pagdating po sa pera. Number 1 po ang pera. Pansinin nyo, sin, confused to do right things. Pag isang tao may kasalanan, nalilito siya sa paggawa ng tama. Kasi nandun pa rin yung kasalanan na hindi niya mapagtagumpayan. At napakaraming taong ganyan. Pero ito po ang mabigat na problema po. Confused to know God's plans in life. Kaya hindi malaman ng tao because of sin. Dahil sa kasalanan. Pansinin nyo, ang tao pa ay bago-bago ang desisyon. Kasi nga dahil dun sa kasalanan na umaharang sa kanya. Isang talata lang sa Bible ang pwede ko pong basahin eh. Kukuha po ako ng babasahin ko po ang isang Bible verse. Bubuksan ko po ito sa Isaiah. Wala po sa outline ko, pero gusto ko pong basahin sa Isaiah. Chapter 59, ganito po ang sabi ng Biblia. Sa verse 2. But your iniquities have separated you from God. Ngulitin ko po, but your iniquities have separated you from your God. Your sin have hidden His face from you, so that He will not hear. Grabe po ito. Ibig sabihin po, kailangan talaga natin linisin ang ating puso. At yan po ang magdudulot ng confuse sa bawat isa sa atin. Ayon po yan sa Isaiah chapter 59 verse 2. Yan sabi po ng Haring David sa Psalms 51 verse 7. Purify me from my sins, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Sa verse 10 po, create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Ito, dinil ni David yung kasalanan sa buhay niya. At yun ang kailangan natin gawin para makagawa tayo ng tamang desisyon. Pansinin po natin ang isang kasalanan po ni Haring David. Nung makita niya sa Bathsheba, nagsimula lang nakita niya, nakagawa na siya ng aksyon, nakamatay na siya ng tao. At kinuha niya pa yung asawa ni, sabi natin, kinuha niya pang asawa ni Bathsheba nung mamatay yung asawa. Pero yung kasalanan, hindi niya dinidil. Nandun pa rin yung kasalanan. Dahil sa kasalanan iyon, maraming nadamay na namatay na kanyang mga tauhan. Pero one day, he dealt his sins. Paano ididil ang kasalanan ng isang tao? Confess your sin to God. O ipahayag natin sa Diyos yung ating kasalanan. Confessing our sin to God is agree with God. Ibig sabihin, pag pinahayag natin sa Diyos yung ating kasalanan, sumasang-ayon tayo sa Diyos. At yun ang isang magandang bagay na magagawa natin. Ang sabi po ng Psalms 111 sa verse 10, Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sound understanding belong to those who practice it. Praise of God endure forever. But di ba napakaganda? Napakaganda pong makita natin ito. Yung sinabi pong fear of the Lord. At ito po yung magandang makita natin. Ang fear of the Lord, ang meaning po ito, attitude, acknowledge, ang condition. At yan po maganda ang makikita natin. If we confess our sin to God from our heart,
your heart purified by God, and you agree what God wants you to do. At yung pong isang maganda, makakapagsimula ngayon tayo na makagawa ng tamang desisyon sa harap ng Diyos. Pero hindi po natatapos doon. Natapos linisin ng Diyos yung puso natin, ay ikalawang bagay na pwede natin gawin. Taglayin po natin yung wise decision sa buhay natin. Possess a new position in God. Taglayin na natin yung bagong katayo natin sa harap ng Diyos. Panindigan na natin. Tayo ay malinis na, itinuro niya sa atin ang daan, dapat lakarin na natin para magkaroon tayo ng matalinong desisyon. Sabi niya, I will show them the path they should Diyos. Ang sabi sa Isaiah 59, dahil sa kasalanan, hindi niya tayo pinakikinggan. Ngayon, ibig sabihin po, nung nagpalinis na tayo sa harapan ng Diyos, pakikita na ng Diyos sa atin yung daan na dapat natin piliin. Pero yamang nagawa na natin hiyag sa Diyos, sumasang-ayon tayo sa Diyos, taglay na natin yung katayuang iyan sa harap ng Diyos. Malinis na tayo. At itinuturo niya sa atin ang dapat lakaran. Pero hindi po natatapos na sumasang-ayon lang tayo sa Diyos. Dapat alamin natin ang tama na dapat natin gawin. Alamin natin sa harapan ng Diyos. Tanungin natin ang Diyos, Panginoon, ano ba ang dapat kong gawin? O ano ba yung mabuti na dapat kong gawin? Na dapat ito, kinakausap natin ng Diyos. Natin gawin yung mabuti. Humingi tayo ng tamang direksyon sa Diyos. Alam ng Diyos kung kailan tayo nasa panahon ng panganib. Alam ng Diyos kung nasa panahon tayo ng problema, kung mabibigat na suliranin. At ang promise ng Diyos, He will show them the path they should choose. Magbibigay siya ng tamang desisyon sa buhay natin. Ibig pong sabihin, bilang magkakapatid, ito yung mahalagang makita natin sa buhay natin lahat. Yung hingin natin yung tamang direksyon sa harapan ng Diyos. At alam ng Diyos, kung tayo nasa panahon ng kabigatan, ng sabihin natin ng suliraning hindi natin halos matugon, ang sabi po ng Bible, sa Book of John chapter 3 verse 21, but those who do what is right come to the light, so others can see that they are doing what is want. Sabi ng Panginoong Hesus, ngunit ang namumuhay ay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahihag ang mga ginagawa niya sa pagsunod sa Diyos. Alam ng Diyos ang pinakamabuti sa buhay natin. Dapat lang sabihin natin sa Diyos kung magiging matalino ang magdidesisyon natin. Tutulungan tayo ng Diyos at dapat humingi tayo ng tulong sa Diyos. Nakahingi na ba tayo ng tiyak na paghingi ng tulong sa Diyos? Alam ng Diyos ang buhay natin lahat. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Alam niyo, sa panahon ngayon, ito ang kailangan natin lahat. Humingi talaga tayo ng tulong sa Diyos. Huwag natin sabihin kaya natin. Minsan ang tao, pagka nananalangin, hingi lang ng kailangan niya, kung ano yung gusto niya. Pero sa pagdedesisyon, parang alam niya ng lahat. Hingi tayo ng tulong. Alam niyo mo, sabi ng aklat ng awit, Psalms 32 verse 8, the Lord say, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Ibig kong sabihin ito, naghahantay lang ang Diyos sa atin lahat eh. Naghahantay lang ang Diyos sa atin lahat. Ang problema lang, ayaw natin humingi ng tulong sa Diyos. At nakakalungkot,
Yan po ang problema natin lahat. Bilang mananampalataya o bilang isang taong nagsasabing say sa Diyos, hindi makita yung totoong paglapit sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa John 7:17, kung talagang nais din naman sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko'y galing lamang sa aking sarili. Ibig sabihin nito ng Panginoong Hesus, kung talagang nais din naman sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung anong tinuturo ng Diyos. Ibig sabihin, maunawaan niya. At yun ay isang mahalaga sa buhay nating lahat bilang isang mananampalataya. Sa panahon po kasi ngayon, hindi na nagkukonsulta sa Diyos. Basta sige-sige lang ang desisyon. Ito ang pinakamahirap na gawin desisyon. Ako'y talagang nahirapan magdesisyon. Ang batas ng gobyerno ay aking nire-respeto. Kasi ayon sa Biblia, ang batas ng gobyerno ay mula sa Diyos. At ang batas ng gobyerno ay nasa pamamahala ng Diyos. At ang sabi ng Romans 13, ang sumuway dito, sumusuway sa Diyos. Ang bili ng gobyerno ang simbahan, 10 lang ang pwedeng umaten. Ngayon nagbago, 10%. At susunod sa protocol. O di pwede magsimba. Kaya lang, sa paligid ng simbahan, maraming positive. Maraming lockdown. Kailangan mag-ingat. Siyempre, ingatan mo rin yung tao. At nahirapan talaga ako magdesisyon. Kaya lagi lang ako nagtatanong sa Diyos. Dapat matutuwa nating magbalanse. Hindi yung personal interest ang iniisip. Ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin lahat. Kaya nga sabi sa 1 John chapter 2 sa verse 27, but you have received the Holy Spirit and He lives within you. So, you don't need anyone to teach you what is true. For the Spirit teach you everything you need to know. And He teaches is true. It is not a lie. So, just as He taught you, remain in fellowship with Christ. Ibig sabihin po nito, sa pagdedesisyon, the Holy Spirit Himself dwells in you to teach. Turuan tayong lahat sa lahat ng bagay na nais nating malaman. Napakasimple, kumpleto ang Diyos. Ang banal na Espiritu ay nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay na nais natin malaman. At ang lahat ng itinuturo niya ay totoo. At itinuturo niya sa atin, sa turo niya tayo sa pakikiisa sa atin, Panginoon Kristo. So, practice it. Practice lang natin na always ask God how to decide a wise decision. Sa panahon ngayon, kailangan talaga ang talino. Imagine niyo, malapit naman 60,000 ang sabihin natin, positive sa atin. Hindi biro yun. At araw-araw, 1,000 ang nagkakasakit. Siyempre, meron justification ng ating gobyerno, hindi natin iisang tabi yun. Pero in reality, nakikita natin yung problema. Nandiyan tayo ngayon ng guidelines sa God. Ang sabi ng Bible, but you have received the Holy Spirit. He lives within you, so you don't need anyone to teach you what is true. For the Holy Spirit teaches you everything you know, everything you need to know. And what He teaches is true. It is not lie. So as He taught you, remain in fellowship with Christ. Manatili lang tayo sa pakikipag-isa sa Panginoon Kristo.
Walang bibitaw. Ang problema ho ngayon dumakas ang sideline ng maraming Kristiyano. May trabaho na, may online pa, pero nakakalimutan na magbasa ng Biblia, nakakalimutan na manalangin. Dating ginagawa manalangin na 1 oras, 1 minuto na lang, o 1 segundo na lang. Ayain mo sa live stream na Bible study, wala nang nagre-reply, wala nang nagre-respond. Busy na sa online business. May trabaho pa yon. Ngayon, kung magkakaroon ng problema, hingi ng tulong. Ang hingi natin ng tulong sa Diyos, a wise decision in everything in life. Yan ang hingi natin tulong sa Diyos. Tayuan na natin sa harap ng Diyos. Taglay natin yung katayuan natin sa harap ng Diyos. Malinis na tayo. Hilingin na natin sa Diyos kung ano yung tama na dapat natin gawin. Hilingin natin po sa Diyos. At dapat alamin natin yung dapat natin gagawin. At kung nahirapan tayo, ask the Holy Spirit na nasa buhay mo. And the Holy Spirit will teach us. Kaya sa umaga pong ito, napakalinaw po ng Biblia. Sabi po ng Bible, the Lord say, I will guide you along the pathway, along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. At yan po ang totoong pangako ng Diyos. Yan po ay ikalawang bagay na kailangan natin para magkaroon tayo ng wise decision. Pangatlo po, na pag-uusapan natin, practice patience. This is the third way to have wise decision. Practice patience. Pagtitiis o pagtsatsaga sa buhay. Sa mga desisyon natin, talagang kailangan tayo na maging matalino sa pagpapasya at may pagtitiis o pagtsatsaga. May pagkakataon na kung titignan natin ang mga desisyon natin, parang palpak, mamali. Pero nagkonsulta tayo sa Diyos. At talagang abot-abot yung pagtitiis natin. Pero madalas, akala natin, o madalas, sinasabing tama naman. Pero tandaan natin, kung hindi man natutugunan ng Diyos, yung mga hinahanap natin sa buhay natin sa pagdidesisyon, meron lang itinuturuan Diyos sa atin. Baka kaya hindi pa natutupad yan, o nagiging ayos yung desisyon natin, baka meron pang kailangang ayusin sa attitude natin. Isa meron tayong attitude, madalas akala natin tama tayo sa lahat ng desisyon natin Kaya sa pakikipag-usap, sa pakikitungo sa tao, parang tayo lang ang tama. That's a big problem sa attitude ng maraming tao. Basta kailangan natin, be confident to God. Hindi kailangan yung marami kang alam. Tuturuan talaga tayo ng Diyos. Alam niyo po, marami tayong mga desisyon nakakagulat at nakakatakot because of our attitude. Yung sige-sige lang, yung mabilis na desisyon. Pero minsan naman, dapat na magdesisyon, merong fear, yung fear na takot talaga, na hindi pagsunod. Because merong reservation. Dalawang bagay na kasi attitude Meron tinatawag na medyo may kataasan, meron namang self-pity. Meron naman talaga natatakot because meron reservation. Meron siyang naunang desisyon. Pero alam na alam ng tao, yung sinabi, seek ye first the kingdom of God. Unahin daw ang Diyos. Pero meron na siyang naunang ginawa, which is ang unahin natin. Your plan or God's plan. Basta kailangan natin have confident to God. Hindi sa ating kaalaman, sa kaalaman ng Diyos. At dan dapat makita sa atin lahat. Alam nyo, yan po ang isang problema.
ng maraming tao. Tingnan ho natin kabuuan ng attitude natin sa pakikipag-usap sa kapwa. Dahil ang kausap natin, ganito ang personality, kilala natin sila. Pero pagka iba kausap natin, iba attitude natin, dapat transparent tayo sa lahat ng tao. Hindi nagbabago. At kaya minsan, hindi natin maranasan, wala yung patient. At yan ang danger. Dahil tandaan natin, yung ibang kasamahan, mga kakilala natin, meron tayong iba't ibang personality. At diyan natin kailangan magtiyaga sa kanilang personality. At tandaan din natin mabuti, God is with us. And God looking for your patient. Tinitignan ng Diyos yung ating attitude dun sa pagtsatsaga o pagtitiis sa buhay natin ito sa mga sitwasyon. Alam niyo yung salitang bakit, medyo hindi magandang tanong para sa Diyos. Parang kinu-question natin ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin. O baka naman kasalanan talaga natin. At yan po isa magandang tignan natin. Basta lagi ho natin tandaan, sa mga pagkakataon sa buhay natin, laging tinitignan ng Diyos ang attitude natin pare-pareho. Kung bakit di tayo nag-excel, lalo na sa matalinong pagdesisyon. Talagang mahirap magdesisyon. But if God is in you, God will guide you to have a wise decision. Lagi natin tandaan, ang liwanag po ng Bible. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan sa Psalms 37 sa verse 7, Be still in the presence of the Lord, and wait patiently for Him to act. Don't about the evil people who prosper or fret about their wicked scheme. Sabi ng Biblia, manatili tayo sa Diyos. Konting tiyaga, tiis lang. Ang verse na ito, sa harap ni Yahweh, ay pumanatag tayo. Maging matyaga, maghintay. Para makapag-isip ng tama, maging matalino ang ating ginagawa at gagawing desisyon. Liwanag sinabi ng Biblia, Be still in the presence of the Lord, and wait patiently for Him to act. Hantayin natin kumilos ang Diyos. Huwag tayong magmadali. Hantayin natin. Huwag natin tignan yung nangyayari sa ibang tao. Tignan natin yung sarili natin sa harap ng Diyos. Kasi nakatingin tayo sa tao eh. Nakatingin tayo sa nangyayari sa buhay nila. Tinitingnan ba natin yung buhay natin sa harap ng Diyos? Kaya nga sabi ng Biblia, Be still in the presence of the Lord, and wait patiently for Him to act. Antayin natin kumilos ang Diyos sa buhay natin. Di baling kung anong mangyari sa tao. Umunlad sila, okay lang. Ang mahalaga yung buhay natin sa harap ng Diyos. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag tayo, maging matyagang maghintay sa Kanya, pag-isip ng tama, at maging matalino ang ating mga desisyon. Ang sasabi sa Psalms 27 sa verse 14, Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Ang liwanag no? Wait patiently for the Lord. Antayin natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Baka may naayos pa sa ugali natin, kaya hirap na hirap tayo eh. Allow God to purify ourselves and be brave and courageous. Yes, wait patiently for God. Kundi magtiwala tayo sa Diyos, manali sa Kanya, huwag manghinawa sa Diyos, at magtiwala tayo. Alam ng Diyos kung kailan niya tayo dapat samahan para maayos niya ang attitude natin. Alam ko natin, pag ayos ang attitude natin lahat,
Tiyak ang Diyos kikilos sa ating buhay. Sa tamang minsan, akala natin ayos na, pero hindi pa smooth. Minor lang ang kilos ng Diyos. Pero pagka okay na yung attitude natin, makikita natin, in proper time, God will work in your life. Kikilos talaga ang Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, para sa lahat, tandaan po natin, bilang isang tao na may takot sa Diyos at nagsasabing sa Diyos, napakahalaga sa buhay natin ito ang ating pinag-uusapan. Practice patience to have a wise decision. Hindi ho pwedeng padalos-dalos, baka laging mali ang ating magiging desisyon. Kaya mga kapatid, sa bawat isa sa atin nakarinig at kasama sa pagbubulay ng salitang ito, tayo po ay magkakaroon ng matalinong desisyon. Sa tulong ng Diyos, kailangan natin malinis ang ating puso at taglay natin ang natin ang posisyon natin sa harap ng Diyos at magsanay tayo ng katyagaan at mararanasan natin ang kapahayagan ng Diyos sa buhay natin lahat. Tandaan po natin ang sinabi ng Bible sa bawat isa sa atin. Wait patiently for the Lord. Maghintay tayo talaga sa ating Diyos. Isang magandang umaga po. Purihin po ang Diyos at tayo po ay magwakas sa panalangin. Manalangin po tayo. Samahan niyo po ako. Ama na nasa langit, Panginoon, nagpupuri po kami at nagpapasalamat po kami sa katwiran at katotohanan na ini-impart mo po sa aming buhay. Salamat, tanging ikaw ang makapaglilinis ng aming puso. At sa panibagong pagkakataong binigay mo sa amin, na kami ay makagawa ng tama, ng mabuti para sa iyo. At salamat, kailangan po namin magtiyaga o magtiis at maghintay sa iyo. Maranasan namin ang iyong pangako na kami ay sasamahan, tuturuan. Panginoon, pagyamanin mo po sa puso ng bawat sa amin ang aral na ito, maipamuhay namin, maibahagi din namin sa ibang tao. Salamat po, pinagpala mo kami lahat, at pagpalain mo po dakilang Diyos ang iyong iglesia ng Kaunlaran IRM, ang buong kapatiran. Tulungan mo po kami lahat, matutunan po namin maghintay sa iyo. Na ikaw ang kumilos sa amin. Matutunan po namin na ayos ng aming attitude sa iyo. Nananampalataya kami. Tutulungan mo kami lahat. Gagawa ka po ng hakbang sa bawat sa amin. Salamat dakilang Diyos na ang sabi mo, be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Lord, maghihintay po kami sa iyo. At ang patuloy namin dalangin, pagpalain mo po ang kabuuan ng IRM mula po sa Council of Elders sa panguna po ng aming General Superintendent Bishop Nemi Martin. Pagpalain mo po siya kasama ng council at ang lahat ng liderato ng iyong iglesia sa bawat pastor, deaconess, missionary at lahat po ng mga worker ng iyong iglesia. Lord, sa pangalan mo po, pagpalain mo po silang lahat at ang lahat ng mga pastor sa iba't ibang denomination sa Kristo ang itinataas. Pagpalain mo po silang lahat at gamitin mo mightily ang lahat ng mga lingkod mo sa karangalan ng iyong pangalan. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Ang buong daigdig, maranasan ang lubos na kagalingan mo. At dalangin po namin, pagpalain mo po ang aming Pangulo, ang Presidente Duterte, at patuloy na bigyan mo siya ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo. Magampanan ang tungkulin, pinagkatiwala mo sa Kanya. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanyang cabinet member, ang mga senator, congressman,
mga governor, mayor, hanggang sa barangay chairman at mga kagawad. Lord, i-bless mo po ang lahat ng frontliner. Ingatan mo po lahat, magmula po sa aming Pangulo, sa lahat ng government officer, sa lahat ng frontliner, sa mga pulis, sa mga sundalo, sa lahat, Panginoon, your protection po, ipagkatiwala mo po sa kanila. Salamat sa bawat isa sa amin na nag-aaral lang yung salita sa iyong iglesia. Lord, we need your protection sa karangalan ng iyong pangalan. At sa lahat po ng mga may infected ng virus, ang dalangin namin, ang total healing po, ang iparanas mo po sa bawat isa. Lalo't ang aking kapatid, ang kanyang asawa, ang Koinege at Ate Maming, si Pastor Dante, iparanas mo po at maging si Agot, panglubos na kagalingan. Na maging si Jessica, na ngayon ay may lagnat, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Iparanas mo po ang lubos na pagpapagaling mo. Salamat, ikaw ang aming Diyos ng Himala, ikaw ang aming Diyos na manggagamot, maging sa aming mga kapatiran na may karamdaman. Sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, maranasan ang lubos na pagpapagaling mo. Maraming pong salamat. Pinagpala mo kami lahat at patuloy na mararanasan namin ang iyong basbas at pagpapala. Maraming pong salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen and Amen. Magandang umaga po, purihin ang ating Diyos.